4 na taon na at hanggang ngayon, itinatago ko pa rin ang katotohanang ako ang tagapagmana ng mga Holt mula sa Porten. Buntis na ako sa anak ni Jared ngayon. Kami ay magpapakasal na sa lalong madaling panahon. Walang sariwang bulaklak. Allergic si Jared sa pollen. At tanggalin din ang mga stuffed toy na yan. Ayaw ni Jared sa mga bagay na pambabae. Opo, ma'am. Miss Holt, nakapili na ang iyong mga magulang ng ipapares sa iyo sa Porten. Hindi kasing level mo ang pamilya Knox. Nararapat ka sa mas mabuti. Huwag mong hayaang sirain ng isang sanggol ang iyong kinabukasan. And hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pakakasalan. Kasi, mahal ko siya. Wala na tayo niyan. Takbo ka't bumili ka. Ayos lang. Pakakasalan kita. Dahil lang ba buntis ako? Siyempre hindi. Ikaw lang ang para sa akin. Kung hindi ikaw, sino pa? Huwag kang mag-alala, Nancy. Mahal ko siya, pera mas mahal ko ang sarili ko. Kung hindi siya ang tamang tao para sa akin, hindi ko siya pakakasalan. Kung ganon, gagamitin ng mga magulang mo ang kanilang mga resources para suportahan ang pamilya Knox. Kung halos tapos ka na dito, pwede ka nang umalis. Si Jared at ang mga kaibigan niya ay dapat narito na anumang minuto. Maligayang pagdating sa aming eksibisyon ng alahas. Ang tampok ngayong araw ay ang Starlit Lab ng world-renowned na designer na si Maya. Paumanhin. Nakita mo ba si Maya kahit saan? Jared, bakit mo siya hinahanap? Mahal, paborito ko siyang designer. Dahil lahat ng kanyang mga disenyo ay tungkol sa tunay na pag-ibig. Gusto kong siya ang magdisenyo ng ating mga wedding ring. Jared, hindi ko sinabi sa'yo na ako pala si Maya. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Nadisenyo ko na ang ating mga wedding ring. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Pagkatapos nating ikasal. Ha? Tara na! Hintayin mo ako. Hey, Julia, V. Jared, ito si... Ito ang kaibigan na sinasabi ko sa'yo, si Hailey. Oh, talaga. Ang ganda ng nobya mo. At ngayon mo lang kami ipinakilala? Umalis ka ng bansa, okay? So ako ang sinisisi mo ngayon. Ginalitan mo ba ako dahil doon? Julia, huwag kang magkamali. Magkaibigan lang kami ni Jared. Okay lang. Pero sakto ang timing mo. Nakuha mo siya ng tuluyan na siyang tumanda. Noon, sobra kami. Muntik na siyang maging tatay. Sobra na talaga ang ginawa natin. Muntik na siyang maging tatay. Muntik nang maging tatay. Pumunta ka sa banyo para sumuka. Huwag mong kadiriin ang lahat.
Jules, anong problema? Saan masakit? Kailangan mo ng doktor. Tara na. Okay lang ako. Medyo nahihilo lang. Huwag kang magdrama. Hindi kapag ikaw ang pinag-uusapan. Gagaan ang pakiramdam ko kapag nakapagpatingin ka na sa doktor. Tayo na. Hoy, gago. Nasaan ang mga asal mo? Kasintahan mo yan. Ganito ba ang trato mo sa kanya? Okay, ngayon, huminahon ka. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan. Sabihin mo ng may puso. Mag-sorry ka. Sige, ngayon na. Pasensya na, Julia. Mas maganda yan. Julia, inayos ko na siya. Akala ko sabi mo hindi kayo nag-date? Well, hindi naman. May gusto siya sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Huwag kang magkamali. Bata pa kami noon at pabaya. Ngayon, para na lang siyang kapatid sa akin. Wala talaga sa amin, kaya huminahon ka. Kaya Julia, mabait naman siya, di ba? Tagal mo nang tinatago to. Ngayon mo lang sinabi sa harap ko. Anong balak mo? Magkaibigan lang kami. Seryoso? Julia, ayos ka lang ba? Ingat ka. Hindi ko sinasadya na matumba ka. Teka nga, Julia. Kakabalik ko lang. Hindi ka naman maglalaro ng card ng sanggol agad, di ba? Magkaibigan lang kami ni Jared. Magkaibigan lang? Sa lahat ba ng kaibigan mo, nakikipagtalik ka? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Ano ibig sabihin yan? Hahayaan mo lang siyang atakihin ako. Teka, sa labas. Ano problema mo? Sinabi ko na sa'yo, kaibigan ko lang si Hailey. Kung gusto ko siya, hindi kita pakakasalan. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Dito ka muna sa labas at magpalamig ka. Go. Jared, napakalamig sa labas. At buntis siya. Huwag mong ipagsapalaran ang sanggol. Baka iwan ka niya. Iwan ako? Siya ang nagbayad sa buong lugar na ito, pati sa renovation. Mahal niya ako. Hindi niya ako iiwan. Sigurado ka ba diyan? Siyempre. Allergic ako sa pollen. Wala ni isang bulaklak sa lugar na ito. Wow, totoo nga. At pinalayas mo pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Tataya ako ng 100,000. Magmamakaawa siyang bumalik sa loob ng 10 minuto. Ang mga babae ay puro problema lang. Ikaw lang ang para sa akin. Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi kapag ikaw ang pinag-uusapan. Gagaan ang pakiramdam ko kapag nakapagpatingin ka na sa doktor. Tara na. Nancy? Pakiusap, tawagan mo ang mga magulang ko. Ipagpapatuloy ko na ang match na pinili nila. At, ischedule mo ang procedure. Hindi ko ito ipagbubuntis. Papatigilin mo na. Nasaan ang ama? Kailangan namin ng pirma niya. Hailey, ang baho na ang paa mo. Kadiri. Tumigil ka nga sa pag-ungol.
karangalan ang maghugas ng paa ko. Ang kapal ng mukha mo. Magpatuloy kang sumagot-sagot. At malalaman mo. Julia, huwag kang magalit. Naitama ko na siya. Magpapakabait na siya mula ngayon. Jared, buntis ako. Masaya ka ba? Kung gayon, kailangan mong alagaan kami. Babe, kilala mo naman ako. Hindi talaga ako palakamay. Pero huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamahuhusay na tao para mag-alaga sa iyo at sa sanggol, okay? Okay. Jared. So, kaya mo palang mag-alaga ng isang tao. Ayaw mo lang. Gawin iyon para sa akin. Nasaan ang ama? Patay na siya. Pakikiramay. Ipapaalam namin sa iyo kapag nakaschedule na. Theo, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi sa iyo ng mga magulang mo? Ako ang napili nilang kapareha. Pumunta ako para itanong kung kailan tayo ikakasal. Ikaw? Pakakasalan mo ako? Imposible. Ikaw ang pinuno ng mga Mercer. Ano bang nakikita mo sa akin? Ikaw ang tagapagmana ng mga Holt at isang tanyag sa buong mundo na jewelry designer. Ang pakikipag-asawa sa iyo ay panalo para sa mga Mercer. Hindi ba sapat na yon? Kung kailangan mo ng dahilan na in love ako sa iyo nang unang makita kita. Sapat na ba yon? Totoo yan. Ang alyansa ng Holt at Mercer ay magiging isang estratehikong hakbang. Kaya, kailan tayo ikakasal? O ayaw mo? Ba? Hindi. Hi, hindi yon. Mayroon lang akong kaunting bagay na kailangan mo nang ayusin. Alam mo, hindi ka nagbago. Kapag ayaw mong sumagot, iiwasan mo lang. Relax. Nandito ako para sa trabaho, hindi para madaliin ka sa kasal. Hayaan mong tapusin ko ang ilang bagay. Tapos, pupuntahan kita. Mr. Mercer, pumunta ka rito para kay Miss Holt. Bakit ka nagsinungaling at sinabing para sa trabaho? Ayokong ma-pressure siya. May oras tayo. Hoy, nag-engage ka ba o ano? Linisin mo to. Ginulo ng mga yon ang lugar, tapos umalis. Jared, aalis na ako sa'yo. Anong sinabi mo? Ang ingay! Hindi kita marinig! Sinira ni Hailey ang buong laro. Nagpakain ng 10 kills. Ginugulo ako rito. Hoy, bata! Gumalma ka! Isa pang kill at lalaitin ka! Sinabi kong aalis na ako sa'yo. Ano yon? Seryoso ako. Mas bagay sa'yo si Hailey. Kaya pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, iniisip mo pa rin bang may something? Sinabi ko na sa'yo, magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang? Magkaibigang naghuhugas ng paa niya? O natutulog ng magkasama ng walang proteksyon? Naiinggit ka? Ano? Si. Mananatili ako. Masaya ka na? Pero sakto ang timing mo. Noon, sobra na tayo. Muntik na siyang maging tatay. Huwag mo akong hawakan.
Huwag mo akong hawakan. Hindi ba ito ang gusto mo? Tigilan mo na yan? Jared, nasaan ka na ba? Huwag kang mawala ngayon. Isang panalo na lang ako para umangat ang ranggo ko. Itigil mo ang paghahambing sa kanya. Kahit anong mangyari, pinili ko pa rin kayo at ang sanggol. Kumusta? Inaatake na nila ang base. Bumalik ka o patay ka sa akin. Iniwan na niya ako. Ako ang nasisira dito. Ayusin mo lang. Ang mga babae ay nakakainis. Jared, kailangan nating mag-usap. Sina, huwag kang magdrama. Dadalin kita sa pamimili. Kunin mo ang anumang gusto mo. Ako ang bahala. Pare, mukhang magkakagastos ka nito. Hayes, mas madali ang mga kaibigan. Buntis siya. Nakakulong ako sa kanya. Usap tayo mamaya. Babe, wag na nating gawin ito. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Pwede tayong mag-usap pagkatapos ng hapunan. Sina, babe. Nakareserba na ako sa restaurant na gusto mong subukan. Maghapunan tayo ng magkasama bilang pamilya. Okay ba? Isang huling hapunan. Bigyan natin ng kahulugan ang ating 4 na taon. Nang wastong pagtatapos. Anong gusto mong kain? Jared, seryoso ako. Kailangan nating mag-usap. About Hailey na naman to? Tara na. Alam mo, ang pamilya ko ay nasa negosyo ng jewelry. Malapit na kami mag-go public. Bakit ko i-risk lahat sa pagtatraidor sa'yo ngayon? Bakit ka nag-aalala? Ikaw lang para sa akin. Kung hindi ikaw, sinong iba pa? Nagsinungaling ka sa akin. Welcome back party ko ngayong gabi. Kung hindi ka pupunta, patay ka sa akin. Jared, nakikinig ka ba sa akin? Babe, may trabaho. Aalis na ako. May kailangang gumawa ng pera. Mag-usap tayo mamaya. Miss, handa ka na mag-order? Hey, Julia. Nasa welcome back party ko si Jared. Sumama ka sa amin. Julia, ang nobyo mo ay sobrang bait sa'yo. Naghintay siya buong umaga. Jared, anong ginagawa mo dito? Sabi mo may trabaho ka. Pero pinangako ko na pupunta ako dito. Palagi kong tinutupad ang pangako ko sa'yo. Gusto ko yan. Dapat alam ko na pakyu ka. Jules, makakatuloy ka talaga kay Jared? Mabuhay! Talo ka. Hala, talo ka! Bayaran mo na! Anong parusa? Maghati kayong dalawa sa cookie. Walang kamay. Paano yan? Anong ibig mong sabihin? Ah, ako at si Jared ha. Ano? Takot? Siya na. Alamin mo ang lugar mo. Wala kang karapatang kunin ang lalaki ko. Tagay, mabuhay. Sige na. Wow! Tuloy lang. Inumin mo ng isang lagok. Tara, tagay. Tumatawag ako para mag-report.
ng hindi disenteng pag-uugali. Jewel. Oy? Jewel. Huwag kang mawawala. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang baby ko ba? Ayos lang? Nang dalhin kita rito, ginawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila. Pasensya na. Dapat nauna ako rito. Hindi mo kasalanan. Kahit hindi ito nangyari, plano ko nang tapusin ito. Jules, nasa bar ako. Nahuli kami dahil sa kalaswaan sa publiko. Sagutin mo ako. Sa totoo lang, wag na. May pinahanap si Hailey para asikasuhin ito. Magpahinga ka na lang sa bahay. Jared, tapos na ako sa'yo. Ang anumang meron tayo ay tapos na. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas? Kumusta? Gusto kong ipagbili ang bahay ko. Pasensya na, ma'am. Ayon sa aming mga talaan, nailipat na ang pagmamay-ari kahapon. Nailipat? Kanino? Nasa ilalim na ito ni Miss Hailey Moore. Si Mr. Knox mismo ang humawak nito. Talagang uunahin ang mga tropa. Pinambayad pa nga sa akin ang isang bahay. Mabuti naman at nagustuhan mo. Salo-salo sa bagong bahay mamayang gabi. Lahat ay inaanyayahan. Kapag nag-asawa na ako at nagkaanak, tapos na ang aking mga malayang araw. Housewarming? Hindi pwedeng pumunta ng walang dala. Jewel, I do. Saan ka pupunta? Theo, kapag naayos ko na ang lahat, magpapakasal tayo. Maaaring nabulag ako noon. Pero walang sino mang makakaloko sa akin. Si, Tagay na. Seryoso ka bang ibibigay sa akin ang bahay na ito? Nakapangalan sa iyo, di ba? Pero bahay ito ni Julia. Paano kung malaman niya at iwan ka? Ano naman kung siya ang nagbayad? Ang pagpapakasal sa pamilya namin ay nangangahulugang mas makakakuha siya kaysa sa bahay na ito. Tungkol naman sa paghiwalay? Halos amin ang Harven. Mahal niya ako at nagdadalang tao siya ng anak ko. Hindi siya maglalakas loob na umalis. Tama si Jared. At saka, malapit nang mag-IPO ang kanyang kumpanya. Malamang hindi na makapaghintay si Julia na pakasalan siya. Bahay lang naman ito. Hindi siya mag-iingay tungkol dito. Paano kung magwala siya at magdulot ng iskandalo? Pwedeng masira ang IPO. Hindi niya gagawin yon. At kung gagawin niya, hindi ko nagugustuhing itago ang bata. Sige, ngayon, kalimutan na ang nakakasira ng trip. Mag-party tayo. Paano kung may masaya tayong gawin? Pajama party? Alan? Ha? Wala akong dalang pajama. Ay, di, suotin mo na lang yung kay Julia. Mas masaya yon. Oh, Paano kung bumalik siya? nag-text na ako sa kanya. Wala siyang problema. Hindi babalik ngayong gabi. Magpapalit ako. Julia, dahil mag-IPO na ang Knox Corp. Walang paraan na ikakasal ka kay Jared ngayon. Mas mataas, pakiusap. Sige, perpekto. Binibini?
ang okasyon. Ito? Ang asawa ko ay ibinigay ang bahay na binili ko sa kanyang kasintahan. Nagpa-party sila sa loob ngayon. Parang tapos na siya sa kanya. Sino ba ang gumagawa ng ganito? Wala talagang kahihiyan. Binibini, nahulog ka sa tunay na talunan. Lahat ay inaanyayahan sa lugar ko. Pumunta kayo at makakakuha kayo ng 10,000 cash. Ito ay para sa sanggol na hindi ko nakilala. Binibini, saan ang lugar mo? Sundan mo kami. Gusto naming makita anong klasing basura ang gagawa nito. Ilantad ko siya online. Jared, giniba mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Tara. Kunin ang media dito. Sa pagtatapos ngayong araw, gusto kong ang internet ay punong-puno sa panloloko ni Jared at eskandalo kagabi. Ginoong Mercer gusto ang Noxus wasak. Nakuha. Nakakabagot ito. Kailangan naming bigyan ng kulay. Oo, eksakto. Hey, sige mga kasama. Masaya ka sa kasal ko. Ano ngayon? Ang asawa mo mas importante sa amin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Jared, nagbibiro lang kami. Wala nang ibang nangyayari. Bukod pa, wala rin dito, Julia. Hey, sandali! Kailangan naming gawin ito sa kama ng kasal mo. Bilis! Oo, sa kama. Sige. Sandali. Gawin bibig sa bibig. Ano ang dapat katakutan? Wala akong takot. Ikaw, Jared? Hindi malalaman ni Julia at hindi ito makakaapekto sa pamilya ko. Bukod pa, pag-inom lang ito. Sa libro ko, walang takot. Tiyak makikita ni Julia ito. Tingnan natin gaano katagal siya magtitiis. Tingnan ninyo. Nangangaliwa ang CEO ng Knox Jewelry sa asawa niya. Sa bahay na binayaran niya. Sino ka ba? Julia, sino-sino ba ang mga to? Baliw ka ba? Paalisin mo sila! Mga bisita ko sila. Wala kang karapatang paalisin sila. At wala kang karapatang ipamigay ang bahay ko. Ang puta, ang daming dala niyang saksi. Kahit na ganun, ang magagawa lang nila ay panoorin kang magkawatak-watak. Hindi ko isusuko ang karapat-dapat sakin. Julia, binigay sa akin ni Jared ang lugar na to dahil kakabalik ko lang at wala akong sariling matitirhan. Kung talagang nababagabag ka, ibabalik ko na ngayon din. Sige, pirmahan mo. Jared, huwag mo akong sisihin kung hindi kita panigan. Hindi ko binabawi ang regalo ko. Julia, hindi naman ganun kalaki ang halaga nito. Kalimutan mo na lang. Pag ikinasal na tayo, gagantihan kita. Jared, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin nang bilhin ko ang bahay na to? May sarili na tayong bahay. Babe, ako dapat ang magbabayad nito. Dapat, naghintay ka. Ano ba ang pinagkaiba? Pareho naman tayong nakapangalan sa titulo. May sarili na tayong tahanan. Ikaw ang pinakamabuti. Sa'yo lang ang bahay na to. Kung sakaling magalit ka sa'kin, itaboy mo ako kahit kailan. At papasukin mo kung sino man ang gusto mo. Deal? Parang naman may lakas ng loob kang magalit sa akin. Sino ang makakaalala ng bagay na ganun katagal? Hindi ko pa nakita ang taong ganito kapusong. Hindi siya nag-atubiling ibigay ang bahay ng nobya niya sa kanyang kabit. Julia, sinabi ko sa'yo ng maraming beses ang relasyon ko sa Hailey. Magkaibigan kami. Kritikal ang panahon para sa public launch ng Knox Jewelry. Pinapasok mo sila at kinunan lahat. Alam mo ba kung gaano kasama kapag i-post nila yon online? Sabihin mo sa kanila na i-delete ang mga litrato at umalis. Julia, tama si Jared. Madaling kayang bayaran ng Knox Corp ang 12-12 ng bahay na ganito. Bakit hindi ipaubaya sa Hailey? Wala kang nawawala. Ang lahat ng litrato na lumalaganap ay makakapinsala. Julia, ikaw at Jared ay nakakasal. Magpapakasal kayo sa ilang araw pa lang. Kung hindi para sa Jared, isipin mo ang sarili mo at ang bata. Julia, dapat alam mo ang lugar mo sa Jared. Kahit kumuha ka ng litrato, hindi yon lalabas. Jared, sinabi ko sa'yo,
Tapos na kami. Ang bahay ay akin. Wala yun sa'yo. At ang Knox Corp ay wala sa akin. Nagbabanta ka ba sa akin ng breakup ulit? Hindi ako nagbabanta sa'yo. Gusto ko lang ang bahay ko. Pirmahan mo. Jared, parang hindi ka ang magdedesisyon dito. Magkaibigan kami. Hindi ako gagawing mahirap. Hayaan mo si Julia sa bahay. Julia, tama na. Pinabayaan ko yun minsan o dalawa. Pero pag ginawa mo madalas mukhang bata, nakuha mo? Kapag ibinigay ko ang isang bagay, walang pagkuha pabalik. Seryoso ka? Sige, mag-live ako at hayaan ang buong internet na humusga sa ato. Hindi ka pwedeng mag-live. Nalulunod ako sa utang sa ibang bansa. Kung maglilive ako at matutunto ng mga nagpautang ang lokasyon ko, ilalantad nila na hindi pala kay Jared ang bata. Masisira ako. Julia, malinaw na sinabi ni Jared. Ang pagpo-post ng mga clip na ito ay makakaapekto sa public launch ng kumpanya. Hindi ka pwedeng maging makasarili at sirain ang imahe ng kumpanya, di ba? Kung ganon, ibalik mo ang bahay ko. Kaya kahit anong sabihin ko ay wala nang ang saysay ngayon. Huwag mong isipin na pagtitiisan kita dahil lang magkakasal na tayo. Sabi ko, ibalik mo ang bahay ko. Sabihin mo sa kanila na burahin ang mga litrato at umalis na. Pagkatapos nating ikasal, bibilhan kita ng ibang bahay. Kung lumaki ang isyong ito ngayon, itatakwil ka ng pamilya. Mabebenta ko ang bahay na ito ng mahigit 5 milyon. Kapag nasa kamay ko na ito, hindi ko na ito ibabalik. Sia. Kumusta sa lahat? Salamat sa pagsali sa live. Ang dati kong nobyo ay lihim na ibinigay ang bahay na binili ko para sa kasal namin sa kaibigan niya. Mga kasama, kailangan ko ng payo ninyo. Posible bang mabawi ko ang bahay ko? Julia, ang kapal mo! Tingnan ninyo mga kasama. Ito ang dalawang pangunahing tauhan dito. Ito ang nobyo ko at ito naman ang kaibigan niya. Bakit parang pamilyar ang itsura niya? Pamilyar? Mismo, may nagsasabi sa chat na pamilyar ka raw? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magturo sa mga nagpautang kung nasaan ako. Patayin ang live stream. Pipirmahan ko na. Pirmahan mo na to o hindi ko ito patitigilin. Patayin mo na ang live stream. Kung ginawa natin ito noon pa, nakasave sana tayo ng maraming oras. 1 oras ka lang para mag-empake at umalis dito. Julia, totoo nga pala ang sinasabi nila. Mga taong katulad mo ay napakamaliit ang isip. Lahat ng gulo na to dahil lang sa isang bahay? Pare, sinabi ko na sa'yo dati. Mga lalaking mayaman tulad mo laging naaakit ng mga babaeng pera lang ang habol. Ganun talaga ang buhay. Inagaw mo ang bahay ng iba, tapos sila pa ang tinawag mong sakim? Hindi makapaniwala. Eksakto! Pare ang tawag mo sa kanya. Ikaw ang sumisira ng relasyon. Oy. Jared, sabi mo designer ang trabaho ni Julia. Kung kasama niya ang mga taong to, dapat imbestigahan mo yan. Kung designer ako o hindi, hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung nandito ka pa rin pagkalipas ng 1 oras, ang mga litrato at video mo ay kumalat na sa buong internet. Utang ina, kahit sa'yo ang bahay, hindi ko ito gagawing madali para sa'yo. Noong nasa ibang bansa ako, hindi ko nakita ang ganitong ugali mo. Pero ngayon, nakikita ko na. Mukhang ikaw ang susunod sa utos ng asawa mo. Naaawa na ako para sa buhay may asawa mo. Julia, sobra kitang sinfoil sa mga nakaraang taon. Ang pagbubuntis ay hindi ibig sabihin na parte ka na ng pamilya. Sirain mo ang kasunduan at ibalik mo ang bahay kay Hailey. Pagpapatawad kita. Jared, makinig kang mabuti. Tapos na tayo. Ang sanggol ay wala na. Ano? Ano? Nawala ang sanggol? Dapat magpaliwanag ka. Jared, kung hahabulin mo siya ngayon, talo ka. Halatang halata ginagamit ka lang niya. Ang mga babae ngayon ay talagang mapagkalkula. Anong ibig mong sabihin? Babae rin ako, at napansin ko ang mga pakana niya. Para sa isang katulad niya, buntis sa iyong anak at nakatali sa iyo, swerte na dapat ang pakiramdam niya.
Hindi siya makikipaghiwalay sa iyo. Gusto lang niya ng atensyon mo. Tama, Jared. Tama si Hailey. Noong unang makilala mo siya, isa lang siyang intern sa isang jewelry studio. Halos wala siyang kinikita. Tingnan mo siya ngayon. Imposibleng iwan ka niya. Kaya, nagsinungaling siya tungkol sa pagkawala ng sanggol? Siyempre. Noong unang beses ko siyang makilala, binuhusan niya ako ng tubig. Ngayon, ginagamit niya ang reputasyon ng kumpanya mo para takutin ka para sa bahay. Binigay ko lang sa kanya dahil kaibigan kita at ayokong magkaroon ng gulo. Tama ka. 2 araw na lang ang kasal natin. Imposibleng ipalaglag niya ang bata at makipaghiwalay sa akin. Magiging kalmado rin siya mag-isa. Hindi ko siya palulubayan ngayon. Tapos na. Nabenta na ang bahay. At naayos na ang lahat dito. Kaya, papakasalan mo na ba ako ngayon? Ang singsing na ito. Kumusta, kapitbahay? Ang cute-cute mo talaga. Pwede ba paglaki ko pakasal ako sa'yo? Kausap ko yun, huwag kang umalis. Teo, narinig mo ba ako? Pakasal ako sa'yo paglaki ko. Masyado kang bata. Huwag kang magsabi ng mga ganyan. Kailangan mo ng singsing para mag-propose. Sandali lang. Ako ang nag-design nito. Gamitin mo to para mag-propose sa akin. Miss Holt. Miss Holt, gusto kang makita ng mga magulang mo. Nakuha mo ang singsing na tinapon ko? Noon mga panahon na iyon, hindi pa tayo sapat ang edad para magpakasal. Pero ngayon, sapat na. Pakasal ka sa akin? Hindi ba napag-usapan natin na magkaroon ng arranged marriage? Parang hindi ko pa rin siya mapapamahal sa akin. Ako ang mag-aayos ng registration ng marriage natin. Babalik tayo sa Porten sa ilang araw. Pwede na tayo magpakasal pagdating doon. Hindi ako makapaghintay ng matagal. Pwede bukas? Iyon ang mismong araw na dapat. Ako'y ikakasal sa Jared. Pwede ba, Julia? Tapos na rin ang relasyon ko at Jared dahil pinangako ko na pakasal sa Theo, ang petsa. Ay hindi importante. Dadalawin kita para mag-dinner. Dapat mag-celebrate tayo. Mahirap magpa-reserve sa restaurant na ito. At oras ng pagkain, kaya maghihintay tayo. Gusto mo ba? Ang pagkain dito? Oo, gusto ko. Pero ang hirap talagang makapasok. Welcome! Congratulations kay Mr. Mercer sa matagumpay niyang pag-alam. Jared, kaarawan ko ngayon. Nagawan mo ba ng reservation? Yung restaurant na gusto ko? Puno na ang lugar na iyon. Baka sa susunod. Pero sinabi ko sa'yo kanina. Nakalimutan ko, abala ko. Mahal, ililibre kita sa mas magandang lugar, okay? Tara na. Sandali lang po. Oh, siyang ka pala. Dapat sabihin ko sa'yo ang mga gusto kong pagkain. Miss Holt, seserbisyuhan namin kayo ayon sa inyong mga gusto sa pagkain. Walang wansoy at walang sili. Mahal, ang sarap talaga ng pagkain dito. Tikman mo. Jared, maraming beses na kitang sinabihan. Hindi ako kumakain ng wansoy o anumang maanghang. Bakit hindi mo maalala? Halika na mahal. Ang hirap tandaan. Lahat ng mga tao sa paligid ko mahilig sa maanghang na pagkain. Kung pakakasalan mo ako, kailangan mong masanay diyan. Subukan mo lang ng isang kagat. Kaya pala, hindi talaga kami bagay ni Jared. Halatang halata sa maraming paraan. Jules, sasamahan kita. Sa lahat ng paborito mong restaurant.
Pag-usapan natin ito mamaya. Hindi mo kailangang mangako sa akin ng kahit ano. Jules, hindi ko hahayaan ang sino mang nasaktan sa iyo na makalusot. Julia, sinabi ko sa iyo na huwag mag-share ng mga litrato na makakasama sa pamilya ko. Bakit puno ang internet ng mga chismis tungkol sa pagloloko ko? Ikaw ang nanloloko. Paano mo isisisi sa iba? Hindi ako nanloko. Mga litrato lang iyan na nakakalinlang. Inosente kami ni Hailey. Alam mo iyan. Ayokong malaman ang nangyayari sa inyong dalawa. Sige, tama na. Magkita tayo sa City Hall bukas para magparehistro ng kasal natin. Papuntahin ko ang media para takpan ito at ayusin ang iskandalo. Jared, sa huling pagkakataon, tapos na tayo. Binitawan niya ako sa telepono. Dati, nagmamakaawa siya para tawagan ako. Sabi ko sa iyo, ang hirap niyang pakisamahan. Hindi ko nga alam kung paano mo siya hinaharap. Kadalasan, mabuti naman siya. Hindi seryoso siya sa paghihiwalay, di ba? Si Jared ay talagang ipinagtatanggol si Julia kaysa sa akin. Pare, ikakasal ka na bukas. At takot ka na sa kanya. Paano tayo magkikita ng madalas pagkatapos nito? Ito, ang bahay na ipinangako ko sa iyo. Kahit na ikakasal ka na, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Ikaw talaga ang pinakamabuti. Hoy, tigil na iyan. Kaya, magli-livestream ka talaga ng pagpaparehistro ng kasal mo bukas. Siyempre, pagkatapos ng lahat, nagdadalang tao siya ng anak ko. At ito ang pinakamabilis na paraan para ayusin ang iskandalo. Puta, hindi ko hahayaan na pakasalan mo si Jared. Ang sarap nito. Pinakamainam na pagbati kay G. Knox at sa kanyang nobya para bukas. Kumpirmado ko po na si G. Knox at ang kanyang nobya ay tunay na masaya ng magkasama. At malapit na ang kasal. Bakit hindi ka kumakain? Jules, magpapakasal na tayo bukas. Hindi ka ba talaga magsisisi nito? Sa isang relasyon, ibinibigay ko ang lahat. Pero kung sila ang umurong, magsisimula ako ulit. Magpapatuloy ako at hindi nalilingon pa. 15 taon na ang nakalipas, sinabi mong gusto mo akong pakasalan. Bakit ka tumigil sa pagsubok? Hindi mo man lang sinubukan ng lubusan. Ako, 10 taong gulang lang ako noon. Wala akong alam. At saka, ikaw, ang unang umalis. Paano naging kasalanan ko yun? Kasalanan ko. Jules, mula ngayon, kahit na gaano man ito katagal, kahit na abutin man ito ng 100 o 1,000 hakbang, lalakarin ko ang bawat isa. Basta sa huli, kasama kita. Huwag kang mahuhuli. Bukas. Ah, hu. GNG. Holt, kapag napasok mo na ang pintuang ito, magiging GNG. Mercer ka na. Pero may dapat kang malaman. Ano yun? Ang pamilya Mercer ay walang history ng diborsiyo. Ang pag-ibig, laging ganun ang katapusan. Mas maaasahan ng mga interes. G. Mercer, sana magkasundo tayo. Genox, ikakasal ka na, pero ang nobya mo ay wala rito. Ibig sabihin ba, totoo ang mga chismis sa online na nagloloko ka? Magkaibigan ang nobya ko at ako.
Mali ang mga chismis na yon sa online. Eh bakit wala rito ang nobya mo? Ayaw kanyang pakasalan? Hindi sumipot ang bride. Nagle-livestream ka pa rin? Buntis na ang nobya ko. Talagang pakakasalan niya ako. Dapat papunta na siya rito ngayon. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tawagan ko siya ngayon para kumpirmahin. Ang ganda ng pagkakatugma ninyo. Pagkatapos nito, pwede tayong magpa-picture. Sige, salamat. Sino yon? Baka scam yan. Huwag mo nang pansinin. Tara na. Sa tingin ko, si GNG. Holt ay yung tao sa engagement picture na to. Ginoong Knox, magsisara na ang City Hall sa loob ng 30 minuto. Hindi pa sumisipot ang iyong kasintahan o sumasagot sa iyong tawag? Sigurado ka bang darating siya? O nag-aatras na siya? Babe, nandito ka na ba? Malapit nang magsara ang opisina. Nasaan ka na? Jules? Ginoong Knox, binlock ka ng iyong kasintahan sa WhatsApp. Ibig sabihin ba nito ay talagang nandaya ka sa babaeng iyon kagabi? Hindi ako nandaya. Masayang-masaya kami ng kasintahan ko. Ang babaeng iyon sa balita ay kaibigan lang talaga. Eh bakit hindi siya sumasagot sa iyong mga tawag at binlock ka pa? Iniiwasan ka ba niya? O iniiwasan ang pagpapakita ng pagmamahal ngayong araw? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko? Baka naman. Jared, ito na ang huling beses. Tapos na tayo. Ginoong Knox, umiwas ba siya dahil sa iyong pagtataksil? Imposibleng hindi siya darating. Seryoso ba talaga siya sa paghihiwalay? Ginoong Knox, wala talaga rito ang iyong kasintahan. Ginagawa mo ba ito para takpan ang iyong pangangaliwa? Ikaw yung nag-post ng engagement photos online kasama si Miss Holt. Nandito ba siya? Jared, tapos na tayo. Dapat nang hula ka na. Hawakan mo ang kamay ko, Ginang Mercer. Bakit ang daming dilaw na rosas? Inihanda ito ng asawa mo ng maaga. Sabi niya, paborito mo raw ang mga bulaklak na yon. Paano mo nalaman na gusto ko ng dilaw na rosas? Gusto mo? Allergic sa pollen si Jared. Kaya nung nagsimula kaming mag-date, Mula ngayon, huwag kang magpapakumbaba para sa kahit na sino. Karapat-dapat ka sa lahat ng gusto mo. Maaari na ninyong basahin ang inyong mga sumpa. Nakita mo siya. Nandito siya, di ba? Oo, pumunta siya sa photo studio. Pero, Narinig niyo ba? Dumating na ang aking nobya. Malamang nasa itaas siya naghahanda ng sorpresa para sa kin. Ngayon, panoorin niyo kung paano namin ibahagi ang aming mga magagandang sandali. Dumating nga siya. So, hindi totoo ang chismis na nandaya siya? pero may iba siyang pakakasalan. Grabe naman yun. Maari na ninyong basahin ang inyong mga panata. kusa naming pinapasok ang pag-aasawang ito at tinatanggap ang mga responsibilidad nito ng magkasama. Jules, alam kong mahal mo ako. Hindi mo ako kailanman iiwan. Mga kasama, pakidokumento ang lahat habang ang aking nobya at ako ay nagpaparehistro ng aming kasal. Tigilan ang paniniwala sa mga walang basehang chismis online. Nagparehistro lang ako noong nakaraang buwan. Kailangan munang punan ang mga form sa labas bago pumasok. Mahal ako ng nobya ko. Alam niya ang lahat ng detalye ko. Dapat tapos na siya sa pagpupunan ng form para sa akin. Sa mabuti man o masamang panahon, sa kabataan at pagtanda, Ang aking nobya.
ay dapat nasa loob at naghahanda ng sorpresa para sa akin. Magkakasama tayong tatayo sa bawat pagsubok Ito ang patunay ng aming pagmamahalan. Siguraduhing makuha ang lahat. upang magkasama habang buhay. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita ang nobya. Sige, maaari mo nang halikan ng nobya. Bibilang ako mula 3. 3. Mukhang sinusubukan linisin ng Knox Jewelry ang pangalan nito. Jules, kapag kasal na tayo, patawarin ko ang mga nakaraang pagkakamali mo. 2. 1. Hala, anong nangyayari? Jared! Naaksidente sa kotse ang Hailey. Ano? Nasaan siya? Sa tabi mismo ng City Hall, sinabi ni Hailey naghanda siya ng regalo para sa kasal mo. Pero pagkatapos, siya, Sabi, G, Knox, hindi ka magpapakasal. naaksidente sa kotse ang matalik kong kaibigan. Kailangan kong puntahan at iligtas siya. Pero kung hindi ka papasok, paano mo mapapatunayang sige NNG? Holt ang nasa loob o namali ang mga chismis online? Kumusta, mga tao? Kumuha kayo ng candy. Nagpapakasal ngayon ang Gian, Holt, at naghanda siya ng candy para sa lahat. Holt? Julia Holt ba? Oo, tama. Parang naghanda ng candy ang aking fiancé para sa lahat. Ito ay patunay na walang problema sa relasyon namin. Tabi, Pero hindi pa namin nakikita ang bride. Pwede bang makita namin ang loob? anong klaseng reporters kayo? Mas importante ba ang kasal kaysa sa buhay? Dapat umalis din tayo. Oo, umalis tayo. Sayang, Julia. Sa tingin ko mas importante pa rin ang Hailey kaysa sa iyo. Ano to? Ang pagpapaubaya sa asawa ng mga siwa ng pananalapi ay tradisyon din ng pamilya Mercer. Balak mo bang ibigay ito sa magiging asawa mo? nahulog ko ng hindi sinasadya. Jules, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera. Bakit ka gumawa ng ganong kalokohan? Hindi ko yun ang ibig sabihin, Jared. Hindi ako habol sa pera mo. Babe, ayoko sa mga babaeng pera lang ang habol. Huwag mo nang ulitin yang kalokohang yan. Tinatanggihan mo ba ang responsibilidad na ito, asawa ko? Hindi ka ba nababahala na ubusin ko lahat ng pera mo? Kung mangyari man yon, ibig sabihin lang hindi ako nagsumikap ng husto. Sige, tinatanggap ko. Siya nga pala, ang mga magulang natin ay naghihintay sa porten para itakda natin ang petsa ng kasal natin. Bakit hindi tayo lumipad pabalik? Sa porten ngayon? See ya. Tara na. Halo, Hailey, ang saya-saya mo sa bahay, ha? Kailan mo ibabalik ang pera namin? paano mo nakuha ang numero ko? Alam ko higit pa dyan. Alam ko rin kung saan ka nakatira. Alam ko ang relasyon mo kay Jared. Kung hindi ka magbabayad kaagad, ilalantad ko ang mga ginawa mo. 4 na taon na ang nakalipas tungkol sa iyong pagbubuntis at pagpapanggap na siya ang ama. Huwag mong gawin iyon. Kapag nakapag-asawa na ako sa kanya, magkakaroon ako ng pera para mabayaran ka. Bibigyan kita ng isa pang linggo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Mukhang, kailangan kong magmadali sa kasal ko kay Jared. Anong nangyari? Paano ka nasaktan? Jared, ginawa ko ito. Para mapaniwala. Mas mabuti pang pakasalan mo ako. Tumabi ka! Move! Hailey! Hailey! Anong nangyari? Julia,
Tapos na talaga siya sa iyo ngayon. Ang asawa ni Jared ako lang ang magiging. Ito ay isang regalo. Para sa iyo at kasal ni Julia. Hailey! 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 Anong nangyari doon? Mukhang may aksidente. Sana ayos lang sila. Magiging ayos sila. Tara na, thing. Doktor, kumusta siya? Wala nang ibang mga sugat bukod sa kanyang noo at pulso na ginamot na. Walang malubha, pero may banayad siyang concussion. Kailangan niyang manatili para maobserbahan. Sige, salamat doktor. Hailey? Hailey? Jared, bakit ka nandito? Hindi ba ikakasal ka ngayon? Dapat kasama mo si Julia. Na-postpone. Bakit? Noon, nang nagbuntis ako ng anak mo. Kaya ko itong harapin dahil hindi ako ang ikakasal mo. Pero iba si Julia. Kailangan siyang alagaan. Kailangan mong puntahan siya. Bilisan mo, umalis ka. Magpahinga ka. Malubha ang mga sugat mo. Mas kailangan mo ng kasama kaysa sa kanya. Ipapaliwanag ko ang lahat. Kay Julia. Kung gayon, tawagan mo siya ngayon. At ipaliwanag ng malinaw. Oh, Julia, sana makita ko ang mukha mo kapag narinig mong nandito si Jared kasama ko sa araw ng kasal mo. Hoy, ako. Julia, bakit hindi ka sumagot? Galit ka ba dahil kay Hailey? Hindi ko sinasadya na ipagpaliban iyon. Malubha lang kasi ang nangyaring aksidente kay Hailey. Anong problema? G. Mercer, ipadala mo ang mensahe na ang mga Mercer ay hindi na makikipagtrabaho sa sinumang kaugnay ng Knox Jewelry. Naiintindihan? Hindi pa rin ba siya sumasagot? Nakakainis talaga ang pagde-date. Paano kung magpakasal na lang tayo? Pwede rin akong magkaanak sa'yo. Nagbuntis ka lang dahil sobra tayong nalasing. Mahal namin ang isa't isa ni Julia. Siya ang pakakasalan ko. Bakit niya sasabihin iyon? Siya ba ay? Nagbibiro lang ako sa'yo. Bakit kita pakakasalan? Ako. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Magpahinga ka. Anong kulang ko kumpara kay Julia? Jared, papayag kang pakasalan ako. Jared, nakita mo ba ang regalong inihanda ko? Julia, Bastos, sinabi ko sa'yo na ayusin mo ang balita. At anong ginagawa mo? Umuwi ka na. Ngayon din. nanay, tatay, anong nangyari? Dapat ikakasal ka na. Bakit ka biglaang umalis? Dahil na aksidente si Hailey, kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Putang ina mo, ikaw ang may kasalanan nito. Nagkagulo ka na noong 4 na taon,
At ngayong ikakasal na ang anak ko. Ginulo mo na naman. Nanay, hindi niya ito kasalanan. Hindi niya kasalanan? Kung ang mga litrato mo sa pagdadala sa kanya sa ospital ay hindi kumalat, ang mga chismis na nagloloko ka ay hindi sasabog muli. Nasa tabi ko si Jared. Dahil sa gulo na ito, karamihan sa aming mga investor ay umatras na. Paano ito naging ganito kalala? Kung walang pondo, kalimutan ang magpapubliko. Sa ganitong bilis, baka mawala pa ang pwesto ko bilang chairman. Ito ang pagkakataon ko. Pero napatunayan ko na kung gaano ako kaseryoso kay Julia. Matapos kumalat ang mga litrato mo sa ospital, nailantad ng mga tao na hindi ka nagparehistro. Nakilala ka pa ng mga tao bilang parehong babaeng nasa kama niya. Putang Nanay, ina mo. kumalma ka? Ang kumpanya natin ay malapit ng bumagsak at pinapakalma mo ako? May paraan ako para maibalik ang mga investor na iyon. Anong klasing plano ba ang meron ka? Sa 3 araw, magkakaroon ng jewelry design competition sa Porten. Ang head judge ay Ginang Maya at ang mentor niya, Professor Duncan Hatton, mula sa kung ang designer mula sa Knox Corp ay makakakuha ng unang lugar, hindi na problema ang funding. Ang pagwawagi sa ganitong kompetisyon ay hindi ganoon kadali. Taon-taon kaming sumasali, pero wala pa ring nananalo sa mga designer namin. Hindi ba ito ang gift na inihanda mo para sa akin? Ikaw ang nag-design nito? Nancy, sabihin mo sa mga parents ko. Sumasang-ayon ako sa pag-aayos nila ng partner para sa akin. At, ischedule mo ako para sa surgery. Aalisin ko ang sanggol na ito. Bakit may jewelry box dito? Napakaganda ng singsing. Hailey, bakit matagal? Dumating. Ang singsing na nakita ko ay walang marka at wala akong mahanap online tungkol dito. Basta't gagawa ako ng draft ng design at mananalo sa kompetisyon, mag-iisip ang lahat na ako ang nag-design. Sinasabi mo na ikaw ang lalahok para sa Knox Jewelry gamit ang singsing na ito? Eksakto. Plano niyang ibigay sa akin ang napakahalagang bagay bilang wedding gift. Pero lalahok lang ako bilang asawa ni Jared. Kasal na ako kay Julia. Paano kita pakakasalan? Hailey, pinablackmail mo ba kami? Hindi. Nagkakamali kayong lahat sa akin. Peki lang nakasal ito. Ito ang invitation letter para sa kompetisyon. Kung gusto kong sumali sa ilalim ng Knox Jewelry, kailangan kong maikabit ang sarili ko sa'yo. Ang pakakasalan si Jared ang pinakamadaling paraan. Kung kwalipikado ito para sa finals, bakit mo ito ginagamit bilang regalo sa kasal ko? Ito ang pinakamapagmamalaki kong gawa. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Siyempre naman, ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang regalo para sa kasal mo. Gagawin niya ang lahat ng ito para sa akin? Siyempre, suhestiyon lang naman ito. Kung hindi ka komportable, pwedeng iba na lang ang sumali. Hindi ba't nag-aaral ng design si Julia? Pwede siyang sumubok. Si Julia ay isang maliit na designer lang mula sa kung saan. Tiyak na hindi siya mananalo. Talagang hindi sapat ang kakayahan ni Julia para doon. Kung ganon. Jared, magpaparehistro kayo ng kasal kasama si Hailey bukas. Kapag tapos na ang kompetisyon at nasecure na natin ang pondo, maghihiwalay na kayo. Pero hindi ba magagalit si Julia kapag nalaman niya? Hindi siya magagalit. Swerte na nga siya na pinayagan namin siyang pakasalan si Jared. Kung maglalakas loob pa siyang mag-ingay tungkol dito, pwedeng umalis na lang siya. Pero hindi ako gusto ni Julia. Ayos lang. Maghihiwalay tayo kapag tapos na ang kompetisyon. Mahal na mahal niya ako. Maiintindihan niya.
Kapag naging asawa na kita, hindi ko basta-basta bibitawan ang pwestong yun. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga utang na yun at sa mga banta nila. Talaga bang magkikita ang mga magulang natin ngayon? Pero ang mga magulang ko ay naghihintay sa loob. Ano ang mga magulang mo? Ang mga magulang ko, Hindi pwede ito. nanay, tatay. Umalis ka. Huwag kang umuwi hanggat wala kang nobya. Nanay, nandito lang ako para pirmahan ni tatay ang ilang dokumento. Hindi ka nahihiya? Sa edad ko, dapat naglalaro na ako sa mga apo ko. Sino ang magtatrabaho? Walang utang na loob. Medyo kakaiba sila at mahilig magreklamo ng walang dahilan. Talaga? Ang mga magulang mo? Sila. Mahal ko? May nobyo ka ba? Tatay? Nanay, gusto mo na may nobyo ako? Siyempre, gusto ko na may nobyo ka. May nobyo ako, nanay. Napakagwapo niya. Nasaan siya? Susuntukin ko siya ngayon. Ano ba? Bakit siya naglakad loob sa anak ko? Hindi siya katapat mo. Medyo hindi sila makatwiran. Siguro dapat bumalik tayo sa ibang pagkakataon. Kumusta? Julia, Nanay, tatay. Nanay, tatay. Ginoo, ginang, ginoo, ginang. nakalimutan na ba ninyo ako? Ang tagal na pala mula nang kayo'y bumalik mula sa Harven? Nanay, tatay. Dito na ako titira sa Porten mula ngayon. Mas maganda yan. Oo, dito ka na dapat tumira sa Porten. Ang ating mga pamilya ay pwedeng magsama-sama. Bilisan mo at maghanda ka ng inumin para sa iyong biyenan. Julia, si Mrs. Mercer at ako ay may daladalang regalo para sa iyo. Sana'y magustuhan mo. Naku, wag kang ganyan. Bakit ang formal-formal? Mag-asawa na ang dalawa. Panahon na para maging comfortable. Salamat, Brian. Hey, Salamat, Sally. syempre naman. Ang lahat ng ito ay mga bank card ni Knox, susi ng isang vault at ilan sa aking ipon. Naku, napakamahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi naman ito labis para sa iyo. Ngayong parte ka na ng pamilya, sa iyo na ang mga ito. Teo, may handa rin kaming regalo para sa iyo. Ito ay isang lupa sa silangang bahagi ng bayan. Ito ay perpekto para sa pagpapalawak ng mga Knox. Salamat po. Theo, dapat maging comfortable ka rin. Salamat, Mr. Holt. Mrs. Holt. Mabuti. Kumusta po? Ako si Julia, kasintahan ni Jared. May dala akong ilang regalo. Sana'y magustuhan ninyo. Hindi na kailangan. Ang aming pamilya ay hindi nangangailangan ng basurang tulad nito. Nanay, baka hindi mayaman ang kanyang pamilya, pero mabuti naman ang kanyang intensyon. Hayaan mong maging malinaw. Kung gusto mong maging parte ng pamilyang ito, itigil mo na ang pagpapanggap na ito. Huwag mong isiping ang pag-aasawa ng mayaman ang magbabago sa iyong buhay. Sa tingin ko, masasabi mo kung magtatagal ang isang relasyon. Sa pagtingin mo, kung paano nagkakasundo ang mga magulang. Nagtataka ako kung bakit hindi nagkaroon ng nobyo o nobya si Theo sa loob ng 30 taon. Yun pala, ikaw pala ang minamahal niya simula't simula pa. Maganda ang panlasa niya, katulad ko. Hindi siya nagkaroon ng nobyo o nobya sa loob ng 30 taon? Dahil sa akin? Kilala na namin si Theo mula pa noong bata pa siya. Naniniwala kaming aalagaan niya ng mabuti si Julia. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Julia. Teo, minsan medyo matigas ang ulo ni Julia. Magpasensya ka sana sa kanya. Ayos lang po, Mr. Holt. Mabait naman si Julia. Ang bait-bait naman ng bata. Dahil kasal na sila, bakit hindi na lang natin itakda ang petsa ng kasal? Julia, may gusto ka bang petsa?
Naghanda kami ng mahigit 100 option para pagpilian mo. 100? Sabi ko sa'yo, kulang yan. Dapat kayong dalawa ay... Hindi. Sobra-sobra na yan. Talaga? Sobra na talaga yan. Hindi naman kailanman si Julia ang tipo ng taong maarte. Sasabihin niyang marami na yan kahit 10 lang ang inihanda ninyo. Oo. Kailangan kong maghanda para maging hurado sa isang kompetisyon ng alahas sa loob ng 3 araw. Kaya wala akong masyadong libreng oras. Tama yan. Sikat na designer si Julia. Iwan mo na lang ang lahat ng ito kay Theo. Kung hindi ka niya mapasaya, di huwag mo siyang pakasalan. Naman, ma. Anak mo ko, ha? Paano mo nasabi yan? Magpakasal na lang tayo pagkatapos ng kompetisyon. Kinohaton. Pareho pa rin ang itsura mo. Siya ang nobyo na nagpaiwan sa iyo sa Harven, ha? Hindi. Siya ay. Humihingi ako ng paumanhin. Simula ngayon, mananatili kami sa Porten. Hindi na ito makakaapekto sa trabaho niya. At ako na ang asawa niya. Nagpakasal kayo? Pero hindi pa kami nagkakaroon ng kasal. Kapag ginawa namin, siguradong iimbitahan kita. Asawa mo siya. Tingnan mo, dapat suportahan mo ang karera ni Julia. Napakatalino niya. Hindi dapat masayang. Naiintindihan. Sa ibang bagay, nabanggit mo na nagbuwis ng buwan sa pagdidisenyo ng singsing para sa fiancé mo. Ipapakita mo ba ito sa kompetisyon? Ang singsing na iyon. Paumanhin, hindi kami planong ipakita ang singsing bago ang kasal namin. Naiintindihan ko. Sa kasal ninyo ko na lang makikita. At nakita ko ang isang promising finalist sa kompetisyon. Talaga? Para makuha ang papuri mo. Talagang napakatalino siya. Matapang, makabagong disenyo. Maaari siyang magkamit ng unang lugar. Napansin ko rin na ang disenyo ay hinango sa estilo mo. Personal ko siyang inimbitahan. Inaasahan ko ito. Ang presensya mo bilang guest judge sa kompetisyon na ito ay siguradong magpapabigla sa industriya. Dahil sa gabay mo, na narito ako ngayon. Huwag mo akong pambobola. Maaari kang guest. Pero kailangan ko pa ng tulong mo. Sa ilang mga bagay. Ito ang working pass mo. Ano man ang kailangan mo, ako ang gagawa, Ginoo Hatton. Matalino. Halika, pasok na tayo. Julia? 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 Anong problema, Jared? Wala. Malamang nagkamali ako. Si Julia ay isang tao na galing sa ordinaryong pamilya. Walang posibilidad na pupunta siya rito. Narinig ko na lahat ng top families sa Porten ay humahanga sa mga Holt at Mercer. Kapag nanalo tayo sa kompetisyon, makakapartner tayo sa kanila. Siyempre, ang dalawang pamilyang iyon ay nagpapatakbo ng negosyo ng alahas. Kapag nakuha tayo ng first place, ang pamilya natin ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pondo. Personal na ipinadala ni Mr. Hatton ang imbitasyon. Tiyak na mananalo tayo. Salamat, Hailey. Kapag tapos na ito, babawi ako sa'yo. Best friends tayo. Walang problema. At hindi ko talaga planong magpakasal. Pero kapag nagustuhan mo ako, hindi ako mag-aalangan na pakasalan ka. Sinabi ko sa'yo na huwag kang magbiro tungkol doon. Si Jules lang ang pwede maging asawa ko. Kalimutan mo na. Tara, sumali tayo sa kompetisyon. Jared, nakapagparehistro na tayo ng kasal. Hindi mo ako mapapaalis ngayon. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagdadala rito para mag-volunteer, Mr. Mercer? Gusto ko talagang maglingkod sa asawa ko. Ang backstage area ay kailangang masuri. Ako na ang pupunta. Mas mabuti isipin mo paano ako pasalamatan pagkatapos ng kompetisyon. Aalis na ako.
Jules? Bakit siya narito? Jules? Julia, sinadyang pumunta ka ba para pigilan ang pagpasok namin ni Jared sa kompetisyon dahil nakita mo ang balita tungkol sa kasal namin. Pero, napaka-importante ng kompetisyon para sa Jared. Julia, palagi kang tinatrato ng maayos ng aming pamilya. Bakit mo kami pinipigilang sumali? Umalis ka rito agad. Kung hindi, hindi ka papayagang maging parte ng aming pamilya. Wala ka bang bibig, Jared? Hindi mo ba maipaliwanag kung paano nabuhos ang tubig kanina? Nagkamali ako. Jared, alam kong mahal mo si Julia at ayaw mong masaktan siya. Pero kung mag-a-apologize ka para sa kanya, baka buhusan niya ako ng mainit na tubig mamaya. Paano kung napaso ako at naapektuhan ang performance ko? Sinadyang ginawa ni Jules iyon kanina. Jules, talagang pinakasalan ko lang si Hailey para sa kompetisyon. Dapat kang lumabas. Kapag natapos ang kompetisyon, papakawalan ko siya at pakasalan kita. Okay? Naghiwalay na tayo. Kung sino ang pakakasal mo. Wala akong pakialam. Anong karapatan mong hampasin ako? Naiinggit ka kay Hailey na ikakasal sa anak ko. Sinadya mong saktan siya para pigilan sa pagpasok sa kompetisyon. Bakit hindi kita dapat hampasin? Sa Harven, patuloy kang gumastos ng pera ng anak ko at ginulo mo siya. Ngayon, nagkakagulo ka pa sa isang mahalagang okasyon. Wala na akong kinalaman sa anak mo. Jules, alam kong ikaw ang nagkalat ng wedding favors sa City Hall. Alam ko rin na galit ka pa rin kay Hailey at sa akin, pera itong kompetisyon ay tungkol sa mga future investments ng pamilya namin. Tigilan mo na ang pagiging maingay, okay? Hindi ko yun ikinakalat dahil sa'yo. Huwag kang magpakapalalo. Kung hindi dahil sa akin, kanino pa? Hindi ba't dahil sa akin ka sumunod dito? Narito ako para sa jewelry design competition. Isa ka lang na maliit na designer sa isang walang kwentang kumpanya sa Harven. Paano ka maaring maging karapat-dapat na sumali sa kompetisyong ito? Hindi mo desisyon kung karapat-dapat ako o hindi. Julia, alam ng lahat na ang mga kalahok para sa finals ng jewelry design competition ay may mga imbitasyon. Sinasabi mong narito ka para sa kompetisyon. Nasaan ang imbitasyon mo? Imbitasyon? Hindi ko kailangan yon. Nakikita mo ba yan, Jared? Wala talaga rito si Julia para sa kompetisyon. Narito siya para pigilan tayong sumali. Lumabas ka na ngayon din, Jules. Tigilan mo na ang paggulo o hindi kita pakakasalan kahit buntis ka. Ng anak ko. Masaya ako. Kung hindi mo ako pakakasalan. Jules, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumabas ka na, ngayon din. Umalis ka. Wala akong oras para sa'yo. Ikaw. Julia, anong karapatan mong hampasin ako? Nanay mo ang humampas sa akin kanina, pero hindi ako gumanti dahil sa edad niya. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad para sa kanya. Pumayag kaming makipag-date sa iyo si Jared dahil magalang at matino ka. Ngayon, ganyan ka na pala mag-asal. Hindi ka na namin maaaring dalhin kahit saan. Julia, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Umalis ka na rito ngayon din. Huwag mong sirain ang kompetisyon. Kung gagawin mo yon, pagsisisihan mo. Kailan ka naging may control sa Porten? Kaya, pumasok si Julia rito kasama ang isang staff. Nangangarap siya kung akala niya'y makakalaban niya ako. Julia, saan mo nakita tong lalaking to? Hindi mo kailangang gawin. To, para lang magalit ako. Walang paghahambing. Sa pagitan ninyong dalawa. Mas mababa ba ako sa kanya? Staff lang ang kayang ipasok niya para sa iyo. Sa akin, bisita ang pwede mong maging. Hindi mo ba makita kung sino sa atin ang mas may impluensya? Mga hurado, kalahok at mga bisita, mangyaring maupo na po kayo. Magsisimula na ang kompetisyon sa loob ng 5 minuto. Tara na. Julia, Jared, magsisimula na ang kompetisyon. Kahit nandito si Julia, hindi ako maaabala. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Julia, gusto kong panoorin mo akong manalo sa kompetisyong ito para makita mo ang malaking pagkakaiba natin. Ang pinakabagong International Jewelry Design Competition ay magsisimula na ngayon. Anyayahan natin ngayon ang lahat ng hurado, mga kalahok, at mga panauhin na umupo na.
Mayroong 5 hurado para sa paligsahan na ito. Mayroong 4 na ekspertong hurado na nakaupo na at mayroon din tayong isang misteryosong panauhing hurado. Ang puntos na ibibigay ng bawat hurado ay ipapakita sa malaking screen sa tabi ko mula sa mga point calculator na hawak nila. Kapag lahat ng mga kalahok ay naipakita na ang kanilang mga likha, iaanunsyo natin kung sino ang misteryosong panauhin. Buti na lang nauna kitang napangasawa. Magsisimula na ngayon ang paligsahan. Samahan natin ang ating mga kalahok sa entablado upang ipakita ang kanilang mga likha. Kalahok bilang 1, pumunta na po sa entablado. Ako po ang kalahok bilang 1. Ang likha kong dinisenyo ay pinangalanang Shimmer. Ito ay isang pulseras. Ang puntos na ibinigay ng mga eksperto ay 7, 7, 8, at 7, at 7. Ang ating misteryosong panauhin ay nagbigay sa kanya ng 7 puntos. Sunod, samahan natin ang ating pangalawang kalahok sa entablado. Ang mga likhang ito ay hindi kayang ikumpara sa kay Hailey. Tiyak na mananalo ang ating pamilya ngayon. Jared, nagpanggap si Julia bilang staff para lang sundan ka rito. Nakakahiya talaga. Mas mabuti pang makipaghiwalay ka na at manligaw kay Hailey. Tama ang nanay mo. Binigo niya ang kinabukasan ng ating pamilya dahil sa selos. Kung papayagan nating pakasalan kanya, magdudulot siya ng problema sa huli. Tatay, nanay, ginawa lang iyon ni Jules dahil mahal niya ako. Hindi ako magpapakasal kanino man maliban sa kanya. Nagsimula na ang paligsahan. Malapit nang tumaas si Hailey. Ang puntos na ibinigay ng mga eksperto ay 8, 6, 8, at 7. Ang misteryosong panauhin ay nagbigay ng 8 puntos. Sunod, samahan natin ang ating pangatlong kalahok sa entablado. Si Hailey. Kumusta po kayong lahat? Ang aking likha ay pinangalan ng Confession. Sigurado ako na ako ang mananalo. Miss Moore, ano ang konsepto sa disenyo ng piece na ito? Ang konsepto ko ay nanggaling sa asawa ko. Gusto kong ipahayag ang nararamdaman ko para sa kanya sa piece na ito. Si Hailey ang nagdisenyo ng singsing na ito para sa akin? Hindi ko inasahan na gagawa si Hailey ng ganito para sa Jared. Masyado ako naging mapanghusga sa kanya noon. Jared, ikaw at Hailey ay nakapagparehistro na ng kasal ninyo. Bakit hindi mo hayaan siyang maging asawa mo? Mas mahalaga siya kaysa sa Julia. Jules, ang minamahal ko. At siya ay nagdadalang tao ng anak ko. Tignan mo siya. Hindi naman parang hindi natin kayang buhayin ang bata. Panoorin mo ang kompetisyon. Ang disenyo ng singsing na ito ay puno ng sigla at ang konsepto sa likod nito ay napaka-emosyonal. Binibigyan ko ito ng 10 puntos. Ako rin! 10 puntos mula sa akin. Ako rin. 10 puntos mula sa lahat. Sigurado ako na ako ang mananalo sa kompetisyon na ito. Ang panel ng eksperto na mga hurado ay lahat nagbigay ng 10 puntos. Hintayin natin at tingnan kung ano ang sasabi ng mystery judge natin. Zero puntos. 0 puntos? Paano nangyari yon? Alam ng lahat ng nakakita nito kung gaano ito kaganda. Hindi karapat-dapat ang huradong bisita. Eksakto! Inaasahan kong makita kung sino ito, pero mas maganda ang panlasa ko. Hindi kwalipikadong sumali ang isang gawang kinopya. Paano nalaman ni Julia yon? Paano niya nalaman na hindi akin ito? Ito, Gusto kong tanungin ang kalahok muli. Ikaw ba mismo ang nagdisenyo nito? Si Julia ay isang ordinaryong babae na walang koneksyon. Kahit na may alam siya, walang maniniwala sa kanya. Tama, ako mismo ang nagdisenyo nito. Maaaring patunayan ito ng Nox Corp. Julia, nilalapastangan mo ba ako?
Ano ang sinabi mo? Julia, Para sa kanya, ang mga gamit mo ay hindi kasing halaga ng basura. Hindi sapat ang pag-endorso nila para sa'yo. Kailangan mo ng tunay na ebidensya. Jared, sinabi ko sa iyo na. Sinundan kami ni Julia dito para pigilan kami sa pagsumali sa kompetisyon. Ngayon, nakuha na niya ang gusto niya. Julia, hindi lang naiinggit ka sa Hailey, pati sinusubukan mo pang kunin ang kanyang obra. Nagkamali ako tungkol sa iyo. nagkamali tungkol sa akin? Malamang bulag ako nang nahulog ako sa iyo. Ako ang nagdisenyo ng obra na ito. Ako ang nagdisenyo ng pirasong ito. O paano? Paano nangyari yon? Si Julia ang nagdisenyo nito. Hindi. Hindi ko ito aaminin. Julia, alam kong galit ka dahil pinakasalan ko si Jared, pero hindi ibig sabihin noon na pwede mo akong pagbintangan. Isa ka lang na taga-disenyo sa isang maliit na kumpanya. Ni hindi ka nga kwalipikadong sumali sa kompetisyong ito. Paano mo magagawang gumuhit ng disenyong ganito kaganda? Miss Moa, tinawag mo ba siyang minor na taga-disenyo? Oo. Sa lahat ng kagalang-galang na hurado, hindi ninyo ito alam. Pero gusto niyang sirain ang kompetisyong ito. Para sa akin dahil naiinggit siya. Prof. Hatton, Prof. Hatton, hindi lang siya isang gold digger. Sinubukan niyang angkinin ang gawa ni Hailey. Palabasin siya rito ngayon din. security. Nagtutulungan sila. Palabasin din siya. Alam kong walang maniniwala kay Julia. Mananalo pa rin ako sa kompetisyong ito. Umalis ka na. Magkita tayo pagkatapos ng kompetisyon. Palabasin silang lahat. Ano? Prof. Hatton, bakit mo siya pinagtatanggol? Gumamit siya ng kung anong daya para makapasok bilang staff. Eksakto. Anong kapal ng mukha mong panigan ang gold digger na ito? Mayroon ka bang ilang madilim na usapan sa kanila? Bakit? Dahil ang tinatawag ninyong gold digger ang siyang misteryosong guest judge para sa kompetisyong ito. Siya si Maya, isang world-renowned na taga-disenyo. Ikaw si Miss Maya? Paano nangyari yon? Hindi ba't isa lang siyang designer sa isang maliit na kumpanya? Paano siya naging si Miss Maya? Maliit na kumpanya? Kami sa Sorny College ay kailangang umayon sa kanyang schedule kapag inaanyayahan siyang magturo. Walang ordinaryong kumpanya ang makakakuha sa kanya. Sinabi mo ba na si Miss Maya ay isang junior designer sa isang hamak na kumpanya? Ano naman kami, kung gayon? Basura ba kami? Hindi. Yan hindi ang ibig kong sabihin. Alam kong mukhang gawa ni Maya ang piyesang ito. Hindi ko inasahan na sa kanya talaga ito. Ha, binabawi ko ang papuri ko sa'yo. Sinasabi mong para sa asawa mo ito, ngunit sa tingin ko ay kasinungalingan ng lahat. Binabawi ko ang aking pagkamangha at papuri para kay Miss Maya iyon. Ikaw si Maya. Imposible yan. Paano nangyari yon? Hailey, ako man si Maya o hindi, ako si Maya. Hindi mo dapat ginamit ang gawa ng iba para sa kompetisyong ito. Putang ina mo. Jules, bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka noon? Ako. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Ngayon, panahon na para sa'yo na magpaliwanag kung bakit mo ninakaw ang gawa ng iba para sa kompetisyong ito. Ayon sa patakaran ng kompetisyon, ang mga gumawa ng plagiarism ay matatanggal ng walang pagbubukod. Nag-plagiarize ka ba o hindi? Tignan mo kung gaano siyang guilty. Halata, di ba? Kapag na-conclude nila na nag-plagiarize ako, hindi papayag ang mga Nox na makasama ako, Jared. Hindi ko mababayaran ang mga tao. Hindi ko ito maamin. Ako ang nag-design ng piece na ito. Kahit na ikaw ay Miss Maya, hindi mo basta-basta ako maaaring slander. Deny mo pa rin? Hailey, magsabi ka ng totoo. Nag-plagiarize ka ba ng trabaho ni Jules o hindi? Jared, magtiwala ka sa akin. Nag-jealous lang si Julia dahil kinasal ako sa'yo, kaya sinusubukan niya akong slander. Nagtutulungan silang lahat. Talaga? Jules, ginawa ni Hailey ang lahat para sa pamilya ko. Huwag mo siyang target dahil sa akin. Jared, sobrang conceited mo. Bakit mo naman iniisip na target ko siya dahil sa'yo?
Hindi ka karapat-dapat para sa ganoon. Bakit ganito ang tingin ni Jules sa akin? Kapag na-conclude nila na nag-plagiarize ako, tapos ako, hindi ko ito maamin. Sinabi mo na dapat magpakita kami ng proof. Sabi mo ikaw ang nag-design. Kung gayon, pakita mo sa amin ang original draft na ginawa bago pa sa akin. Kapag hindi mo kaya, ikaw ang nag-slander sa akin. May mga kamera dito sa lahat ng lugar. Hindi mo basta-basta gamitin ang posisyon mo bilang judges para mag-accuse ng contestants. Jules, mayroon ka pa ba ng original design draft mo? Ako. Tinapon ko talaga ang original. Jared, tingnan mo. Wala siyang ebidensya para patunayan na siya ang nagdisenyo. Gusto lang niya siraan ako. Jules, ginagawa ito ni Hailey para sa pamilya ko. Tigilan mo na ang paggulo sa kanya. Julia, kahit ikaw ay Miss Maya, hindi mo dapat gamitin ang autoridad mo para siraan si Hailey. Ayaw mo lang magtagumpay kami. Jules, pamilya tayo. Mag-apologize ka lang sa Hailey at ituloy ang kompetisyon. Hindi na namin ito pag-uusapan. Paano kayo napakawalang hiya? Professor Hatton, lagi kitang iginagalang. Nanonood lahat ng tao sa iyo ngayon. Hindi dapat ganoon ka magpakita ng kinikilingan. Mawawalan ka ng kredibilidad pagkatapos ng kompetisyon. Sino ang nagsasabi na wala akong patunay? Tinapon ko ang original na draft, pero nag-video ako habang nagdidisenyo. Gusto kong humingi ng tulong sa staff para i-project ito sa malaking screen. Ang piece na ito ay idinisenyo para sa pagmamahal ko. Sana sa kasal ko. Maisuot ito ng mahal ko sa aking daliri. Ano? Talagang nagdisenyo si Jules ng singsing para sa kasal natin noon pa. Sobrang mahal niya ako. Hindi ko alam na gustong-gusto pala ni Jules si Jared noon. Napakasakit siguro ng pinagdaanan niya para humantong sa ganito. Was it? Ipinapakita ng video na idinisenyo ko ito 1 taon na ang nakalilipas. Pero ang gawa mo ay 1 buwan pa lang. Sapat na ba? Ito bilang ebidensya? Paano? Bakit may video records siya? Ito talaga ay gawa ni Julia. Nagsinungaling sa atin si Hailey. Hailey, sumali ka sa kompetisyon gamit ang ninakaw na gawa. Malubhang pagkakasala ito. Bilang kinatawan ng mga hurado, ipinapahayag ko ngayon na diskwalipikado ka na sa mga kompetisyon magpakailanman. Jared, kailangan mong maniwala sa akin. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko sinasadya. Ang paggawa nito para sa akin ay dahilan para magnakaw? Isa kang taga-disenyo. Alam mo kung gaano ito kahalaga sa mga taga-disenyo. Hailey, ikinahiya mo ang pamilya natin. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Jules. Hindi namin kailangang humingi ng tawad. Security, paalisin niyo sila. Jules, iginawa mo ako ng singsing. Mahal mo pa rin ako, di ba? Jules, nalin lang tayo ni Hailey. Bahagi ka ng pamilya namin. Bakit mo kami palalayasin? Oo, Jules. Minsan, hindi mo na mababawi ang nawala. Hindi mo dapat sirain ang pagkakaisa ng pamilya natin. Hindi ako bahagi ng pamilya ninyo. Security, paalisin niyo sila. See, Si Miss Maya ang magiging manugang ko. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Tapos na kami ni Jared. Jules, alam kong galit ka dahil ikakasal na sina Hailey at Jared. Pero nagsinungaling sa ating lahat si Hailey. Papahiwalayin ko sila pag uwi natin. Ikaw ang tunay naming manugang. Jules, pangako ko, hindi ko hahayaang si Hailey ay tumapak pa sa bahay natin mula ngayon. Huwag kang magalit sa amin at kay Jared. Jules, hayaan mong magpaliwanag ako. Kasama ko lang si Hailey para sa kapakanan ng kumpanya. Kung sinabi mo lang kung sino ka noon pa, hindi ko siya pakakasalan. Jared, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kasalanan ko ang lahat, hindi ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Siyempre, yun nga, kung sinabi mo lang kung sino ka noon pa, nakakuha sana kami ng pondo sa pamamagitan mo. Hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Oo, Jules. Maaaring magaling kang taga-disenyo,
pero hindi ka magaling na manugang. Dapat kang sumunod sa akin at matuto pa. Wala ba sa inyo ang nakakaintindi ng simpleng salita? Maraming beses ko nang sinabi na wala na akong kinalaman kay Jared. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay sa iyo. Dadalhin mo ang anak ko. Anak mo? Wala nang bata. Ako ay may asawa na ngayon. Walang anak? And nakasal ka sa batang lalaki? Gusto mo talaga ang anak ko? Paano mo nakasal sa iba? Ibig sabihin, pwede pa akong maging asawa ni Jared? Ano ang problema? Pwede ang anak mo magpakasal sa iba, pero ako hindi? Nagkatuluyan kami ni Hailey para makakuha ng pondo para sa kumpanya. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Pasensya. Pero kahit ang sa inyo ay peke, ang asawa ko at ako ay tunay. Mahal ko siya at mahal niya ako. Sinabi ni Jules na mahal niya ako. Jules, ipagpatuloy natin ang kompetensya. Security! Palabas ang mga hindi importante. Hindi? Jules, hindi mo pwede pakasal sa kanya. Jules, mahal mo ako. Jules, hindi mo pwede pakasal sa kanya. Bitawan mo ako. Mr. Hatton. Okay lang. Hindi na kailangan magpaliwanag. Mas bagay kayong dalawa. Kung patuloy kayong makikialam, kailangan namin kumilos. Jules, paano makakapantay sa akin ang isang manggagawa lang? Paano mo nakasal sa kanya? Talaga bang iniisip mo na ang kasama ni Miss Holt ay isang staff member? Ano ang ibig mong sabihin? Ang lalaki ay ang tagapagmana ng Mercers ng Porten. Hindi ka kahit karapat-dapat maglinis ng sapatos niya. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, hindi kayo karapat-dapat na magsipsip ng sapatos ni Mr. Mercer. Sige, nagtataka ako kung bakit parang confident si Julia. Sumakay siya sa mga Mercer. Nagmamalaki siya dahil designer siya. Dati gumastos siya ng pera namin. Ano ang tinitingnan mo? Mali ba ako? Kahit gaano siya kagaling, designer lang siya. Ang pamilya namin ay may malaking kumpanya. Si Julia ay isang gold digger lang. Si Miss Holt ay hindi lang designer. Siya ang Harris ng mga Holt ng Porten. May sapat siyang pera para sa mga henerasyon. Bakit niya gusto ang mga barya mo? Si Julia ang Holteres. Kung naging anak-in-law niya kami, malaki ang naging benepisyo ng pamilya namin. Hailey, kasalanan mo lahat. Walang hiya ka. Kung hindi ka nakipag-agawan sa Julia at anak ko, hindi siya makakipaghiwalay sa kanya. Makita ka lang, nagagalit ako. I-divorce mo ang anak ko pagbalik sa Harvard. Nanay, ginawa ni Hailey para sa akin. Sa huli, nagkaanak siya sa akin. Maraming taon na ang lumipas. At hindi pa alam ni Mr. Jared. Ano ang ibig mong sabihin? Miss Moore, ang ibig kong sabihin, dapat tawagan kita ng Mrs. Knox ngayon. Tama ba? Hindi mo ba sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon natin? Kami. Hindi mo sinabi sa kanya? Sige. Ako ang magsasabi para sa iyo. May utang siya sa kasino namin ng malaking pera. Ang pagbubuntis niya noong 4 na taon ay... Huwag mong sabihin. Huwag mo sana sabihin. Babayaran ko ang pera. Nakikiusap ako sa iyo. Sige, kung gayon, bayaran mo ako ngayon at hindi ako magsasabi ng kahit ano. Jared, maaari mo ba akong pautangin? Babayaran ko sa hinaharap. Ang kasino? Gaano kalaki ang utang mo sa kanila? Hindi malaki. Talagang hindi malaki para sa Knox Corp. $50 million lang. $50 million? Ganoon kalaki ang utang mo sa kanila at gusto mong Jared ang magbayad para sa iyo? Paano ka naging ganoon kapal? Mrs. Knox, pakiusap. Babayaran ko sa hinaharap. Ikaw? Pinagbawalan ka sa lahat ng kompetisyon. Anong platform ang gusto ng mga disenyo mo ngayon? Paano ka magbabayad? Jared, napakaganda ng relasyon natin. Hindi mo ako papabayaan, di ba? Napakagandang relasyon? Kung gayon, huwag kang magsinungaling sa akin. Noong 4 na taon, kaninong sanggol iyon? Sabi mo? Kaninong baby yon? Isa ba sa kanila? Hindi ako binigo ni Mr. Jared. Tamang hinala mo bago pa ako makapagsalita. Ikaw.
Nagbuntis ka at sinisi mo ang anak ko at gusto mo siyang magbayad ng mga utang mo? Jared, Hindi ba ikaw ang nouveau rich na nasa abroad ang mga magulang? Bagong yaman? Siya ay regular lang na client sa casino namin. Nakakakuha siya ng pera kada taon mula sa mga mayayaman sa iba't ibang bansa para magsugal sa casino namin. Parang pag-akyat sa ladder. Pera ang negosyo niya ay tapos na sa casino namin. Jared, hayaan mo akong magpaliwanag. Mahal ko talaga siya. Mahal mo ako. Hindi ba't magkaibigan tayo? Mahal mo ako? Hindi. Mahal ko talaga siya. Noong bumalik ako, alam kong may girlfriend ka, kaya sinabi ko yun para makita ka pa. Talaga. Maniwala ka sa akin. So, sinadya mong lumapit sa akin. Habang kasama ko si Jules, at sinadya mong flirt sa akin, kahit yung car accident sa City Hall, ay planado mo. Hindi, Jared. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Natatakot lang ako na mawala ka. Ayaw mo akong saktan? Isinisi mo sa akin ang anak sa labas na dinadala mo. Mukha ba akong tanga sa'yo? Hindi. Eh bakit? Ikaw ang dahilan. Kung bakit nagkaganito kami ni Jules. Jared, ito si... Ito yung kaibigan na sinasabi ko sa'yo, si Hailey. Walang utang na loob. Ang ganda ng kasintahan mo. Ngayon mo lang kami ipapakilala? Ikaw ang umalis ng bansa? Tapos ako ang sinisisi mo. So, umalis ako, tapos papalitan mo agad ako? Julia, huwag kang magkamali. Magkaibigan lang kami ni Jared. Okay lang. Pero sakto ang timing mo. Nakuha mo siya nang matanda na siya. Noon, sobra na ang ginawa namin. Muntik na siyang maging tatay. Hindi ko sinasadya na matumba ka. Teka, Julia, kakabalik ko lang. Hindi mo naman agad gagamitin yung card ng bata, di ba? Kami ni Jared magkaibigan lang. Magkaibigan lang? Nakikipagtalik ka ba sa lahat ng kaibigan mo? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ano ibig mong sabihin? Hahayaan mo lang siyang ganyanin ako. Tara, labas. Ano problema mo? Sinabi ko na sa'yo, kaibigan ko lang si Hailey. Kung gusto ko siya, hindi kita pakakasalan. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Dito ka na lang at magpalamig ka muna. Ikaw ang dahilan. Nagkaganito ang lahat dahil sa'yo. Jared Hoy, bitawan mo, mamamatay siya. Palagi mong pinag-away kami ni Jules. Palagi mong pinapaalis siya. Mahal na mahal kami noon. Wala na tayo. Bumaba ka at bumili. Okay lang. Pakakasal ako sa'yo. Dahil lang ba buntis ako? Siyempre hindi. Ikaw lang para sa akin. Kung hindi ikaw, sino pa? Jared, tigilan mo na yan. Maaari mong sabihin ng totoo na hindi mo nasiyahan na kami nakatuon sa'yo. Tumahimik ka. Tama ako, di ba? Jared, kung tunay kang nagmahal sa Julia, bakit mo ibinigay sa akin ang bahay na inayos mo? Bakit mo isinuko siya para makita ako dahil lang tumawag ako? Kadiri ka, isa kang hypocrite. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpakasal si Julia sa iba. Ikaw. Nagpakasal si Jules sa ibang tao. Huli na ang lahat. See? Pumunta ako para kumuha ng pera. Hayop, hindi ako narito para manood ng melodrama. Magbabayad ka o hindi? Hindi.
Halika. Mga lalaki, ano ang ginagawa mo? Paano mo nagawa maggulo dito? Boss, sina Ginoong Mercer at Binibining Holt mula sa Portenyon. Dapat tayong lumayo. Sige, papaubayan namin kayo ngayon dahil swerte kayo, binabalaan ko kayo. Kung hindi kayo magbabayad, may mga paraan ako para pag-initan kayo. Tara na, mga kasama. Umalis na tayo. Hindi ko alam na ganoon pala kalakas ang impluensya ni Jules. Jules, mali ako. Talagang mali ako. Tara na, Theo. Sige, uwi na tayo. Mali ako, Jules. Jules, galit ka lang, di ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Magkakasal na sina Binibining Holt at Ginoong Mercer sa loob ng 2 araw. Mahal ka niya. Teka, magpakilala ka naman sa sarili mo? Hindi magkaka-interes si Binibining Holt sa basurang tulad mo. Magkakasal na siya sa loob ng 2 araw? Ano na ang gagawin natin ngayon, anak? Babalik ba tayo sa Porten? Hindi. Kapag umalis na sila, hindi ako palalayasin ng mga pinagkakautangan ko. Alam ko kung paano sirain ang kasal ni Julia. Paano? Kung handa kang magpakalat ng mga malaswang litrato o video ni Julia at ipalabas ang mga yon sa kasal, ang isang prestihiyosong pamilya tulad ng mga Mercer ay hindi gugustuhing maging manugang ang isang babaeng tulad niya. Ginang Holt, biglaan pong nagsama ang pakiramdam ni Ginoong Mercer. Mas mabuti pong puntahan ninyo siya. Theo. Ikaw. Jules, pupuwede ka bang? Pakasalan ako? Bakit nasa iyo ang singsing na ito? Akala ko, kay Hailey ito. Una kong nakita ang singsing na ito sa isang litrato na ipinost ng isang pribadong nagbebenta. Nagustuhan ko ito ng sobra. Noong paligsahan ko lang nalaman na ikaw ang nagdisenyo nito. Pero, ang singsing na ito ay idinisenyo ko para... Hindi mahalaga kung para kanino mo ito idinisenyo. Ang mahalaga, alam ko kung gaano kalaki ang pagsisikap na inilagay mo sa singsing na ito. Ito ay kumakatawan sa pagmamahal mo. Ngayon, hinihingi ko sa iyo ang pagmamahal na yon. Hindi ba tayo ay magpapakasal na? Alam kong kulang pa ang nagawa ko para mahalikan ang puso mo. Pero umaasa ako na hindi mo ito ituturing na isang pakikipag-alyansa lamang. Subukan mong ilipat ang pagmamahal sa singsing na ito sa akin. Kaya mo ba yon? Jules, ikaw ang dapat maging nobya ko. Hindi ko hahayaang pakasalan mo si Theo. Ang ganda ng mag-asawa. Bagay na bagay sila. Ipinagkakatiwala ko sa iyo si Jules. Huwag kang mag-alala. Oo. Mahal na mahal ko si Jules mula noong bata pa siya. At ngayon, manugang na babae ko na siya. Sa hinaharap, ituturing ko siyang tunay na anak. Malalaki na ang mga anak natin. Huwag kang mag-alala. Kapag minamaliit ni Theo si Jules, wala siyang makukuha sa diborsyo. Tiwalang-tiwala ako kay Theo. Kaya kaya ng ating inihanda na sirain ang pagsasama nilang dalawa? Siyempre, walang mayamang pamilyang tatanggap ng may bahid na manugang na babae. Handa ka bang maging asawa niya sa kalusugan at sa karamdaman, sa hirap at ginhawa at pangalagaan siya? Sa buong buhay mo? Oo, handa ako. Handa ka bang maging asawa niya at tumanda ng magkasama? Hawak mo ba ng mahigpit ang kanyang kamay sa lahat ng pagsubok? Oo, gagawin ko.
Maaari nang magpalitan ng singsal ang nobya at nobyo. Julia, kapag nailantad sa publiko ang iyong mga malaswang litrato, hindi ka na magiging ang glamorosang Holt Heiress. Magiging isa kang napahiyang puta. Jules, babawi ako sa'yo pagkatapos nitong lahat. Ano yon? Naku, di ba yun ang nobya? Narinig mo ba yon, Theo? Pakakasalan kita paglaki ko. Sige. Alukin na kita ngayon. Pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan kita. Paano mo yun nagawa? Ang kumpanya namin ang gumawa ng bagong function na AI na ito. Ang galing! Hindi pa ako nakakapunta ng kasal na ganito. Ang teknolohiyang AI na binuo ni Theo ay kayang maibalik ang mga larawan noong bata ng napakatotoo. Sigurado akong marami itong magiging gamit. Buti na lang bumili ako ng stocks sa parehong pamilya. Tumataas na ng mabilis ang halaga ngayon. Anong nangyayari? Paano na yung mga pinaghanda natin? Bakit napalitan ang video? Anong nangyayari? Baka naman. Hindi. Hindi ka pwedeng magpakasal, Julia. Ginoong Mercer, Ginang Mercer, Ginoong Theo. Hindi mo dapat payagan na maging anak ng mo si Julia. Bakit? Siya. Dahil nagmahal siya sa isang tarantado? Siya ang hindi dapat patawad? Alam ninyong lahat ito. Nagkasundo siya dati sa Jared at nagkaanak sila. Gusto mo pa siya. Walang makakapaggarantiya na ang relasyon nila ay magtatagal, ni hindi sila makakapaggarantiya na mamahalin nila ang tamang tao. Parang iniisip mo na ang mga nagtatapos ng relasyon o ang mga nasaktan dapat sisihin. Nakita naming lumaki si Jules. Minamahal namin siya. Paano namin? Payagan kang bully siya? Ikaw. Alam mo na ang plano namin. Personal kong pinuntahan ka para babalaan ka na hindi lang ang mga debtors. Ang pamilya namin at ang mga Holt ay parehong makakapagpaisip sa iyo na sana patay ka. Imbestigahan mo ako. Ang pamilya namin at ang mga Holt ay hindi katangahan ng tarantado. Itapon siya at sabihin sa mga debtors ang address niya. Hindi, nagkamali ako. Ginang Mercer, pakiusap, magpakita ng awa sa akin. Hindi, Ginang Mercer. Hayop ka! Napakabuti sa'yo ni Jules. At sinubukan mo siyang sirain? Ikaw ang nagtangka sirain siya. Masama ang trato ko kay Jules. Siyempre naman, dahil nakikipag-date siya sa'yo, lihim kaming nag-inject ng pondo at naglagay ng mga order para sa pamilya mo. Kung hindi dahil sa amin, sa tingin mo ba makakaraos ng maayos ang pamilya mo? Kayo, ano ang sinabi ninyo? Kaya naming maglagay ng mga order na iyon at kaya rin naming bawiin ang mga iyon. Malulugi kayo. Bugbugin niyo siya. Dapat nating bugbugin siya hanggang mamatay. Pagkatapos ng ginawa niya kay Jules. Suntukin niyo! Bugbugin niyo! Umalis na tayo. Naghihintay sa labas si Jules para sa atin. Hindi ka talaga karapat-dapat sa pagmamahal niya. Pahintulutan niyo akong makita siya sa huling pagkakataon. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Ano ba ang ginagawa nila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Papunta na kami. Naghahanda kami para sa honeymoon.
pumunta na tayo sa airport. Handa na rin ang sa amin. Lahat kayo ay sasama? Siyempre, hindi namin kayo pwedeng hayaan na magsaya ng kayong dalawa lang. Sige, dapat sumama ang buong pamilya natin. Jewel, sa wakas, akin ka na.